Maingat at mahusay siyang nagtago sa banyo sa kalagitnaan ng gabi para sagutin ang video call ng asawa niya na nagtatanong kung nasaan siya. Ngunit pagkasabi pa lang niya ng dalawang salita, bigla siyang namutla. Pagkatapos ay dali-dali niyang binaba ang telepono. Siya si Alice. Pagkatapos ay pumasok ang kanyang kasamahan na isang African American na parang walang nangyari. Dahil hindi niya alam kung nakita ba ng asawa niya ang pangyayari. Agad niyang pinauwi siya ng kanyang kasamahan. Ngunit habang nasa daan, paulit-ulit na tumatawag ang asawa niya. Natatakot na mabuking si Alice. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Ngunit ang kilos na ito ang kanyang pagsisisihan habang buhay. Pagkatapos, dumating sila sa gasolinahan. Si Alice naman ay pumasok sa convenience store para bumili ng kape para magising. Ngunit nang makarating siya sa counter para magbayad, nagtataka siyang walang tindera. Wala siyang nagawa kundi ilagay ang pera sa mesa at aalis na sana. Ngunit pagtingin niya sa estante, nakita niyang may nakakalat na dugo. Nang mapagtanto ang panganib, binilisan niya ang paglalakad. Susunod na segundo, pelikula ni Aishing, Ang Langit. Hindi niya alam kung saan galing ang bala na tumama sa braso niya. Pilit niyang kinaya ang matinding sakit at nagtago sa likod ng estante. Ngunit may isa pang bala ang tumama sa ulo niya. Sumigaw siya at laming-galinga. May nakita siyang butas ng bala sa salamin sa tabi niya. Nang mapagtanto niyang nasa range pa rin siya ng bala, agad na sumubsob at nagtago sa katabing estante. Pagkatapos ay hinubad ang damit at binalot ang sugat gamit ang jacket. Pagkatapos ay sumigaw ng malakas ng pangalan ng kasamahan. John. John, tingnan mo ako. Shit. Kaso nakikinig pala ito ng musika sa sasakyan, si Aishing. Hindi man lang narinig ang pagsusumango niya. Wala na siyang ibang pag-asa kaya't itinoon niya ang paningin sa teleponong nasa sahig. Sinuportahan niya ang sarili gamit ang kanang kamay at dahan-daang gumapang patungo sa telepono. Nang halos mahawakan na niya ito, muli siyang binaril. This remains in Chinese as it is a watermark logo. Lubos na sinira ng putok na iyon ng mamamatay tao ang kanyang pag-asa, habang tulala siyang nakaupo sa sahig at hindi alam ang gagawin. Isang tinig ng lalaki ang narinig niya mula sa counter. Naririnig mo ba ako? Tapos, para bang nakakapit sa isang life raft, nilingan ni Alice ang paligid. Doon niya napagtanto na galing iyon sa walkie-talkie. Sagutin mo, Milia. Ngunit ang isang metrong walang silungan ay nagpahirap sa kanya. Para maaga ang atensyon ng mamamatay tao, kumuha siya ng 2 supot ng chip sa estante, at saka malakas na binato. Pagkatapos, ginamit niya ulit ang parehong paraan at naghagis ng isang bag. Tapos, kinuha niya ang walkie-talkie nang hindi napapansin. Sinabi niya sa kausap niya na inaatake siya ng isang mamamatay. Tungkol naman sa mga tauhan doon, hindi niya nakita. Nakiusap siya sa lalaki na tumawag sa pulis at tulungan siya. Habang sinasalaysay niya ang nangyari, napansin din ng mga kasamahan niya sa labas ang kakaiba. Maliwanag na hindi naman nakastart ang sasakyan. Pero nagpapakita naman sa dashboard na mababa na ang gasolina. Nagtataka siyang sumubsob sa lupa para tignan. Pero nakita niyang may malaking butas na pala ang tangke ng gasolina. Hindi niya alam kung kailan ito nabutas. Tumutulo ang gasolina. Dali-dali siyang bumaba ng sasakyan at naglakad papunta sa convenience store. Hindi niya alam na napasok na siya sa impyerno. Isang Alice, isang John. Anong nangyari? Hoy, nandyan ka pa ba? Isang bala ang tumagos sa leeg niya. Ngunit si Alice ay walang magawa kundi ang magtago sa likuran at panoorin siyang damyugo hanggang sa mamatay. Ang boses sa walkie-talkie ang gumising sa kanya. Ang tanging paraan na lang para makaligtas ay ang ipaalam sa lalaki na tumawag sa pulis. Pagkarinig ng pagkamatay ng isang tao, dali-dali ring tumawag sa pulis ang kausap niya. At sinabing mga 15 minuto pa ang dating ng mga pulis para mapagan ang loob ni Alice. Nagsimula siyang kausapin ng lalaki para maiba ang kanyang isipan. Nang banggitin ng kasamahan nilang namatay kanina, biglang sumeryoso ang lalaki. Ako nga pala ang sumabog sa ulo ng kaibigan mo. Hindi niya akalain na ang kausap niya pala ang mismong mamamatay tao. Sinadya talaga siyang paglaruan ng lalaki para lang mapabagsak siya ulit sa kawalan ng pag-asa matapos makaramdam ng pag-asa. Tumayo siya at dahan-daang iniunat ang kanang kamay. Natuklasan niyang ang mamamatay tao ay patuloy na nakatingin sa kanya. Natanto ni Alice na kailangan niyang mawala sa paningin ng kalaban. Kailangan niyang maputol ang daloy ng kuryente. Nang mga sandaling iyon, nakita niya ang switch ng kuryente na hindi kalayuan. Kaya naman kinuha niya ang baterya at inihagis iyon. Sayang nga lang at hindi niya ito nataman sa unang pagtatangka. Pagkatapos ay kinuha niya ang pangalawa at pangatlong baterya at isa-isang inihagis. Sunod-sunod na pagkakamali ang nagpainis sa kanya kaya tinulak niya ang estante. Ngunit nagulat siya nang makitang gumagalaw pala ang estante. Dali-dali siyang yumuko at binuksan ang kandado ng gulong. Pagkatapos ay ginamit niya itong panangga at unti-unting lumapit sa switch. Nakita ito ng mamamatay tao at nagsimulang magpaputok ng baril. Ngunit hindi pa rin niya napigilan si Alice na patayin ang ilaw. Habang ang convenience store
store ay nalulubog sa dilim, si Aishing. Ang mamamatay tao ay tumigil na rin sa pagpapaputok. Ngunit ng mga oras na iyon, natuklasan din ni Alice ang empleyado sa ilalim ng counter. Ang katawan ng huli ay matigas na at mabaho na. Malinaw na, patay na ito ng ilang oras na. Sa gitna ng pagkagulat ni Alice, bigla siyang may naalala. Dali-dali siyang lumuhod at kinapa ang katawan ng empleyado. Subalit kahit anong hanap niya, hindi niya mahanap ang cellphone. Dahil dito, minabuti muna ni Alice na gamutin ang sugat niya. Aishing. Kumuha siya ng isang bote ng pandikit tapos ay pinahiran niya ito sa sugat na dumudugo, si Aishing. Dinidiinan niya ito para magkadikit ang mga pilat. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bote ng gamot pampamanhin. Walang pag-aalinlangan na ininom niya ito, si Aishing. Matapos ang lahat ng iyon, tumitingin siya sa paligid, si Aishing. Sinubukan niyang humanap ng paraan para makatakas. Nakita niya ang susi ng sasakyan sa kamay ng kasamahan niya. Biglang natuwa si Alice. Gumapang siya papalapit sa kanya at kinuha ang susi. Pagkatapos ay pinindot niya ito para mabuksan ang pinto. Beep beep. Ngunit ang malakas na tunog ay nakaagaw ng pansin ng mamamatay tao. Nalaman nitong gustong tumakas gamit ang sasakyan. Kaya naman, pinaputukan nito ang hood ng sasakyan ng 3 beses bilang pagbabanta. Nakita ko kung paano binaril ang sasakyan at hindi na ito magagamit. Kinabahan ako para kay Alice. Kung nakabili sana sila ng isa pang sasakyan ng mas maaga, marahil hindi sana sila napunta sa ganitong sitwasyon. Napangibabawan ng kawalan ng pag-asa si Alice, habang siya'y naguguluhan kung ano ang gagawin. Isang sasakyan ang biglang huminto sa gasolinahan. Dali-dali niyang kinuha ang salamin sa istante, at pagkatapos ay binalot ito ng tape sa isang bakal na pamalo upang masilip ang nangyayari sa labas. May isang lalaking pumasok sa convenience store at tinawag ang pangalan ng tindera. Magtago ka. Isang umalis ka sa pintuan. Mayroong nanunutok ng baril sa loob ng tindahan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kausap na ang tindera ay binaril na ng mamamatay tao. Pati na rin siya ay nasugatan at nakakulong dito. Aishing. At ang mamamatay tao ay malamang na nasa billboard sa kabilang kalsada. Pagkatapos ay sinabihan niya ang lalaki na tumawag na sa pulis. Ngunit bigla siyang napagtanto. Mula nang pumasok ang lalaki, hindi na muling pumutok ang baril ng mamamatay tao. At pati na rin ang walkie-talkie ay nawalan na ng boses. Nang inig siyang sumilip at natuklasan niyang nawala na ang lalaki. Bago pa siya makapag-react, bigla na lang itong sumulpot mula sa likod ng counter. At pagkatapos ay di makapaniwalang binuhat ang bangkay ng tindera. Sinamantala ni Alice ang pagkakataon para kumuha ng isang piraso ng bakal na peach. Dahan-dahan siyang umatras na may mukha ng pag-iingat. Binabaril ako buong gabi. Tumigil naman agad nang dumating ka. Teka lang. Sa tingin mo ako ang gumawa, huwag kang gagalaw, manatili ka dyan. At ang paglitaw mo rito ng 3:00 ng umaga ay talagang kainahinala, kaya kahit anong paliwanag ng lalaki, hindi naniniwala si Alice sa kanya. Maliban na lang kung tatawag siya ngayon mismo sa pulis. Pero sabi ng lalaki, naiwan niya ang telepono sa sasakyan. Agad na nagmungkahi si Alice na maaari niyang gamitin ang kanyang flashlight para maaga ang atensyon ng mamamatay tao, para makuha ng ligtas ng lalaki ang kanyang telepono. Nababaliw ka na ba? Ayoko ngang pumunta roon at barilin sa ulo. Kung hindi ka naman talaga mamamatay tao, anumang oras ay darating siya. Kailangan mong tumawag para humingi ng tulong. Tapos ay susundan na nila ang plano. Dahan-dahan at ingat na lumapit ang lalaki sa sasakyan at yumuko. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Tiningnan niya ang billboard sa kabilang kalsada. Nang makitang walang nangyayari, kukunin na sana niya ang kanyang telepono. Pagkarinig ng putok ng baril, biglang may naisip si Alice. Pinatay niya ang kanyang flashlight. Napabagsak siyang walang lakas sa lupa, nang bigla niyang makita ang payong sa kabila. Isang matapang na ideya ang biglang sumagi sa isipan niya. Agad niyang kinuha ang payong at umakyat sa likod ng estante. Pagkatapos ay binuksan niya ito at itinago sa lugar na walang takip. Nakita niyang hindi pinapansin ng mamamatay tao ang kanyang ginagawa. Dali-dali niyang binilisan ang kanyang ginagawa. Tinakpan niya ng payong ang buong pasilyo. Tapos, dahan-dahan siyang nagsimulang gumalaw palayo, si Aishing. Pero bigla na lang siyang binaril ng killer. Tumakbo siya papasok sa isang sulok, pero hindi sinasadyang napadpad siya sa likod ng convenience store. Ngayon, kailangan lang niyang sirain ang kandado para makaalis siya ng tahimik. Kinuha niya ang fire extinguisher sa tabi at pinaghahampas ang kandado. Hanggang sa mapagod siya sa kakahampas, ay hindi man lang gumalaw ang kandado. Kaya ang tanging paraan na lang ay ang lumabas sa main gate. Pagkatapos niyang magpahinga ng kalahating oras, bigla siyang sumugod palabas. Ang kailangan na lang niya ay makasakay sa kotse ng kanyang kasamahan, si Aishing, para makatakas na siya rito. Ngunit hindi niya alam na may binago na pala sa tangke ng gasolina ng sasakyan. Nang sa wakas ay makarating siya sa driver's seat ng kotse. Pagbubukas pa lang ng pinto ng sasakyan ay nakita na siya ng mamamatay tao.
Tumakbo siya pabalik ng convenience store. Ngunit nataman pa rin ang hita niya pagpasok. Si Alice ay umiiyak ng pagkalakas-lakas at nahihirapang gumapang papunta sa ligtas na lugar. Maya-maya ay nawalan na siya ng malay. Nang paulit-ulit siyang tawagin ng mamamatay tao sa walkie-talkie, saka siya nagising. Pagkagising niya ay agad siyang gumapang papunta sa counter. Kumuha siya ng isang bote ng disinfectant at ibinuhos iyon sa kanyang binti. Pagkatapos ay binalutan niya ito ng benda at mahigpit na idinikit ng tape. Dahil sa kanyang kapansanan, hindi na niya kayang sumugod ng harapan. Kaya naman, nakakita siya ng lag-ari sa istante. Bumalik siya sa likurang pinto at sinubukang putulin ang kandado. Ngunit pagkatapos ng ilang minutong pagpuputol, konti lang ang nabawas at puro alikabok lang ang nagawa. Nasugatan pa nga ang kamay niya dahil sa pagkadulas. Ang malas. Sunod-sunod na pagkatalo ang tuluyang nagpahina sa kanyang loob. Kinuha niya ang kanyang walkie-talkie at sinigawan ng mamamatay tao. Habang nag-aaway silang dalawa, biglang may dalawang ilaw na tumama sa labas. Acing Films. May dumating pala para maglagay ng gasolina. Acing. Nakita ito ni Alice at agad na sinubukang ailapit ang kanyang katawan sa pinto. Ngunit biglang nakita ng matanda ang nakaparadang sasakyan sa di kalayuan. Ang kakaibang kapaligiran ang dahilan kung bakit siya kusang lumapit doon. Tulad ng inaasahan, nakita niya ang bangkay ng lalaking pinatay. Umalis ka na. Umalis ka na. Magsumbong sa pulis. Magsumbong sa pulis. Nakita ng matandang babae sa loob ng sasakyan ang kanyang asawang nakahandusay sa lupa. Akala niya'y bigla na lamang nagkasakit ang kanyang asawa. Ngunit laking gulat niya nang makalapit at makita kung ano ang nangyari sa kanyang asawa. Sisimulan na sana niyang tumakbo. Nang muling may lumipad na bala at siya'y napatay. Gumapang ang matandang lalaki, habang may natitirang hininga pa, patungo sa kanyang asawa na puno ng kalungkutan. Ngunit sa sumunod na segundo, inagaw na ng mamamatay tao ang kanyang buhay. Nang makita ito ni Alice, hindi na niya napigilan ang sarili. Diretso siyang tumakbo palabas ng convenience store, at pinagmumura niya ang billboard. Kung alam lang ng nanay mo ang nangyari sa'yo, kanina ka pa niya binugbog. Ngunit sa sumunod na segundo, may nakita siyang bata sa loob ng sasakyan. Nagmamadaling bumalik si Alice sa convenience store. Sinyasan ng babae na agad na damapa. Ngunit nakita pa rin ng babae ang lola niya sa sahig. Lumapit siya sa lola niya at sinubukang gisingin ito. Ang matapang na ginawa niya ay nakita rin ng mamamatay tao. Maglakas loob kang magpaputok. Hayo, pagkatapos ay kumuha siya ng tissue sa estante, at sumulat doon nang bumalik ka sa sasakyan. Kahit hindi maintindihan ng babae ang nangyayari, pero sumunod din siya kay Alice at bumalik sa sasakyan. Nang mga oras na iyon, nagmungkahi ang mamamatay tao. Papayag ka bang ipagpalit ang buhay mo para sa kanya? Oo. Pagkatapos ay nagsulat ulit siya sa papel. Idinikit niya ito sa salamin para senadoryasan ng babae na tumakbo papunta sa highway. Pero bago pa man makalabas ng gasolinahan ang babae, ang madilim na daan sa harapan niya ay nagparamdam sa kanya ng takot. Sumunod na segundo ay lumingon siya at tumakbo papunta kay Alice. Dahan-dahan namang tumayo ang killer nang makita iyon. Malinaw na siya mismo ang gustong matapos ang dalawa. Itinulak ni Alice ang mga estante para harangan ang pinto. Pagkatapos ay hinayla niya ang babae patungo sa likurang pinto. Kasabay nito ay hindi niya nakalimutang pulutin ang lag-ari sa sahig. Palapit ng palapit ang killer. Ngunit sa pagkakataong ito, himalang naputol ni Alice ang kandado gamit ang lag-ari. Dali-dali niyang hinayla ang babae at nagtago sila. Xingjing. Ngunit dahil sa brownout sa convenience store, hindi gumana ang roll-up door papunta sa labas. Dahil sa pagmamadali, pinagtago niya ang babae sa ilalim ng hagdan, at tinakpan nito gamit ang isang pushcart. Pagkatapos, kinuha niya ang pyesa ng makina, Xingjing, at isinaksak ito sa steel pipe. Isang madaling gamiting armas ang nabuo. Nang mga oras ding iyon, dumating na rin ang killer sa convenience store. Itinulak niya ang mga estante na nakaharang sa pintuan, habang tinatawag ang pangalan ni Alice. Dahan-dahan siyang naglakad papasok, samantalang si Alice naman ay nakapikit ang mga mata at nagtatago sa kabilang gilid. Nang magtalikod ang killer kay Alice, agad siyang sumugod. Xing. Samantala, habang kinukuha ng killer ang bakal, Xing, kinuha niya ang fire extinguisher sa sahig at ipinukpok sa ulo ng kalaban. Ngunit di inaasahan, nasangga ito ng killer gamit ang isang kamay, at itinulak siya nito ng isang palad. Pagkatapos ay inilabas niya ang kutsilyo sa balikat niya, at binuhat si Alice na parang manok. Nagsisiusap siya sa killer, habang pinaghahanap ang matutulis na bagay sa gilid, at agad na sinaksak ang braso ng killer. Napangiwi ang mamamatay tao dahil sa sakit kaya't pusang binitawan ng baril. Ngunit sinamantala ito ni Alice at mabilis na tumakbo para pulutin iyon. Kasabay ng sunod-sunod na dalawang putok ng baril, bumagsak ang katawan ni Alice sa harapan ng dalagita. Agad na pumasok ang mamamatay tao sa bodega at natagpuan ang nagtatagong dalagita sa may hagdanan. Hindi ka na muling matatakot habang inaalis niya ang kanyang maskara. Ngunit biglang sumulpot si Alice.
Ang biglaang pag-atake ay nagpawala agad ng lakas sa killer. Pagkatapos ay pinindot niya ang switch ng crane, at kinaladkad ang killer sa ilalim ng makina. Pagkatapos ay umupo siya sa ibabaw nito at sinubukang tanggalin ang balaclava para makita ang mukha nito. Ngunit biglang nagising ang killer. Mahigpit nitong hinawakan si Alice at ayaw ipakita ang mukha. Habang nag-aagawan silang dalawa, dahan-dahang bumagsak din ang crane at tumama sa ulo ng mamamatay tao. Agad na nabasag ang ulo nito dahil sa pagkakaipit ng makina. Napabagsak sa lupa si Alice na wala ng lakas dahil sa nangyari. Nakatingin siya kay Aishing na walang sugat. Hindi na nakayanan ni Alice at tuluyan nang nawalan ng malay. Kahit hanggang sa huli ay hindi niya nakita ang mukha ng mamamatay tao. Pero sa huling sandali ay mas pinili nitong mamatay kaysa tanggalin ang suot nitong takip sa ulo. Naniniwala rin akong mahahalata mo kung sino ang mamamatay tao.